Pinapagkumpara ko lang sa'yo ang paniniwalang Muslim at ang paniniwalang Kristiyano. Maging totoo tayo sa sarili natin. Ang mga Muslim, totoo sila sa kanilang sarili. Hindi ko narinig sa aming iglesia, sa aming church. Sa Quran kasi, ang sabi doon sa Quran, basahin natin yung sura, kapitulo 112, versikulo 1 hanggang 4. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-youthi, welcome back. Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show. At para sa ating mga newcomers, ating mga baguhan ng ating pong ginagawa dito sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious videos, preaching, sermons, and for this particular one, of course, ang pinaka-in-demand, ang pinaka-requested po talaga sa ating channel, si Brother Eli Soriano po ng Members Church of God International. At ang parang compilation daw po ito ay related pa rin sa ating last po na video, if maalala nyo po, patungkol sa isang Muslim na nagtanong kay Brother Eli. But for this particular one, I think dalawa daw po ang tatalakayin sa episode na ito. Yung idea ng pagkakaroon ng ibang Diyos sa Muslim kumpara sa Diyos ng Kristiyano. And then the second one, I believe, is patungkol sa halal. So ano ba yung halal foods at bakit kinakailangan na parang mag-ingat or hindi kumain or something like that. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, sa paghihimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT, nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng International Public Speaking Organization at representante ng Pilipinas. 2 beses isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-youthi, wala po tayong religious agenda dito sa U3. Tayo po ay nanonood lamang dahil tayo ay reactor lang naman po. Hindi po ako member ng MCGI at wala akong sinasabi na isang particular na reliyon ay dapat yung kaaniban o wag niyong kaaniban. Before we continue, click like and share this link to your friends mga ka-youthi para mas maraming pang makapanood. So ready na po ako. Let us watch this video together mga ka-youthi. Sabayan niyo po ako. Let's go. Halimbawa, sa Muslim po, ang kanilang pagkain, ihahandog nila sa kanilang Diyos kay Allah. Yung pong Diyos ng Muslim, iba po yun sa Diyos ng Kristiyano. Kasi, para lang maintindihan nyo, hindi po ito pang-aatake. Papakita ko lang sa inyo ang pagkakaiba ng Diyos ng Muslim at ng Kristiyano. Kasi yung iba, ang paniwala, pare-pareho lang naman ang Diyos eh. Isa lang ang Diyos. Hindi totoo yun. Marami pong Diyos na inimbento ang tao. 4:8 ng Galacia. Gayunman ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Yung mga unang Kristiyano, sabi ni Pablo sa kanila, nung kayo hindi nyo pakilala yung Diyos, nasa pagkaalipin kayo, nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Meron silang dinidiyos na hindi naman talagang mga Diyos. Ngayon, ang punto ko, maraming mga iba-ibang Diyos ang mga tao. Ang Muslim, ang Diyos nila si Allah. Ngayon, alamin natin, si Allah po ba kapareho ng Diyos ng sa Biblia? Mm-hmm. Ito po ang sabi sa Quran, yung libro ng mga Muslim. Ang sabi sa Quran, dun sa Surah 112:1 hanggang 4, kapatid na Daniel, Sabi po dito, say, He is God, the one and only, God, the eternal, absolute. He begetteth not, nor is He begotten, and there is none like unto Him. ayan, yung po palang Diyos ng Muslim, hindi maaaring manganak at hindi rin siya pinanganak. Ako, tama sa akin yun. Di ipinanganak ang Diyos. Pero yung salitang hindi siya maaaring manganak, magkaiba na kami ng Muslim ng Diyos. Kasi yung Diyos na kinikilala natin sa Biblia, nanganak yun eh. Ang ipinanganak niya, ang Panginoong Jesus. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayon. Ang Panginoong Jesus nagsasabi, sasaysayin ko ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Ipinanganak niya nga si Kristo kasi ang umpisa, doon sa 1:18 ng Juan, ang nakalagay sa Grego, monogenes theos. Theon o deis, eoraken popote, monogenes theos.
Pag isasalin mo po sa Tagalog yan, ang bugtong na Diyos. Yung bugtong na Diyos nasa sinapupunan ng Ama. Dumating ang panahon, ipinanganak siya ng Ama. Ang nanganak kay Kristo, yung kanyang espiritu, ipinanganak yun ng Ama. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao. Kasi ang sabi sa 1:14, basahin muna natin ang 1:14. At nagkatawang tao ang verbo. Nagkatawang tao. Hindi nga tao. Ano ba yung verbo? 1:1 hanggang 3. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang liwaliwanag ng pasimula siya ang verbo. Tinatawag ang kanyang pangalan, verbo. Nung nandoon pa siya sa sinapupunan ng Ama. Nang pasimula, yung pasimula ng verbo, nasa sinapupunan siya ng Ama. Ang verbo sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Nakikita nyo ba mga kapatid sa inyong screen? Ang verbo ay Diyos. Yung verbong nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak niya. No? Ang katunayan, 1:5 ng Hebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Sabi nung Ama, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Di ang nanganak ang Ama. Kailan yung ngayon na ipinanganak siya nung Ama? Kasi nung umpisa, verbo siya, nasa sinapupunan ng Ama. Yung verbo, pangalan yon nung anak ng Diyos na nasa sinapupunan niya. Basahin natin ang Apokalipsis 19:13. Verbo is a name? At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo. At ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Ayun, meron pong kasyangaan yan. Merong The word of kalagayan. Nasa Word of sinapupunan siya ng Ama, tinatawag ang kanyang pangalan, verbo ng Verbo ng Diyos. Diyos. Pangalan yung verbo, kung ano-ano binibigay yung kahulugan. Ang verbo, pangalan nung nasa sinapupunan ng Diyos. Ipinanganak ngayon ng Diyos. Kaya ang sabi dun sa Hebreo, 1:5, kanino sa anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Kaya siya ipinanganak ng Diyos. Kailan ba siya pinanganak? Tao ba yan? Kailan pinanganak yan? 17:5-24 ng Juan, kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa pala ginawa ang universo, niluwalhati na ng Ama yung anak. Sabi niya sa Ama, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo. Past tense, ha? Glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Wala pang mundo, pinanganak na ng Diyos yung anak. Okay, pause muna tayo. Pasensya na po mga viewers natin and pasensya na po Brother Eli. But anyway, itong discussion na ito, I think it is easy to understand. Although I felt na yung focus ni Brother Eli dito is now on Jesus's divinity. And well, in a way, it is still linked with the first answer of Brother Eli. Pero kumbaga yung focus na binibigay ni Brother Eli towards Jesus na, no, hindi na sa big comparison ng God ng Christianity at ng God nga po ng mga Muslim. Pero sa first part, I think it was obvious, no, yung sinabi doon sa surah. And to be honest mga ka-U3, it's quite rare for me to hear na hindi na from the biblical reference kundi surah na ng Quran. And according to that surah nga na yung God daw, hindi siya isinilang, hindi rin siya nagsilang. And interestingly, ang verbo po pala na sinasabi doon, no, is an actual name. The word of God is Jesus Christ. Yun yung name. Ang verbo ng Diyos, mga ka-U3. So in a way, this answer of Brother Eli is not just about, kumbaga, a response to a Muslim asking a question sa kaibahan ng Diyos ng Kristiyano at saka Diyos ng Muslim, but more like
like an attack that hits many na. Kasi syempre, sa Jehovah's Witnesses, iba yung perspective nila about Jesus Christ. Sa Iglesia ni Cristo, iba rin po ang kanilang perspective on who Jesus Christ is. In fact, sa INC at sa mga perspective ng Muslim, much more similar. Dahil si Jesus Christ ay hindi Diyos, mga kayuti. Liwanag, ano? Ipinanganak na siya, wala pa sa libutan. 24, kapatid na Daniel. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Bago pa natatag ang mundo, ang universo, naipanganak na siya ng Ama eh. Ang sabi dun sa Cebuano, Amahan, buot ko nga kadto usab nga mga gitugyan mo kanako, maiuban kanako kung asa ako aron sila makakita sa akong himaya nga imong gihatag kanako kay ikaw na higugma sa wala kanako sa wala pa ang kalibutan. Ang liwaliwanag, oh. Wala pang sanlibutan. Pinanganak na ng Ama ang Panginoon Kristo. Kaya po, ang Panginoon Kristo, anak ng Diyos, kasi ipinanganak ng Diyos yung kanyang kalagayang espiritu. Ang ipinanganak naman ni Maria, yung katawang Flesh. tao kung saan mananahan yung anak ng Diyos na espiritu. Kaya po si Maria may ipinanganak. Ang ipinanganak niya, yung katawan ng tatahanan noong anak ng Diyos na espiritu. Basahin po natin ang Hebreo 10, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon, pagpasok niya sa sanlibutan. Bakit? Hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan eh. Ipinanganak na siya ng Ama bago pa ilikhain ang sanlibutan. Nung dumating yung panahon, magkakatawan tao siya, pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Aling katawan yon? Yung katawang tao na ipinagbuntis ni Maria. Ito hindi naintindihan ng Iglesia ni Manalo. Kaya ang birada si Kristo raw tao. Dahil ipinanganak daw ni Maria. Wala pang sanlibutan, pinanganak na ng Diyos Ama yan eh. Dahil nasa sinapupunan ng Ama, ang tawag sa Kanya, Verbo Monogenes Theos. Bugtong na Diyos, Monogenes Theos. Kahit siyang guniin nyo yung mga eksperto sa Grego, ang tawag kay Kristo, na nasa sinapupunan pa na siya ng Ama, ang tawag sa Kanya, bugtong na Diyos, Monogenes Theos. Kaya sa sinapupunan pa lang, Diyos na siya eh. Ipinanganak ngayon, ang nanganak ang Ama. Kaya magkaiba po tayo ng Diyos at ang mga Muslim. Kasi ang Diyos ng mga Muslim, dung sa Sura, Kapitulo 112, versikulo 3, ang sabi nila, He begeteth not, nor is He begotten. Kumporme po ako dun sa, ang Diyos Ama, hindi pinanganak. Pero yung hindi nanganganak ang Ama, hindi po kumporme ron. Magkaiba tayo ng paniniwala sa Muslim. Kasi ang Diyos ng langit na ating kinikilala, nanganak. Wala pang sanlibutan, nanganak na siya, pinanganak niya yung kanyang anak. Na siyang naging nagkatawang tao na Kristo. Doon sa punto na yun, magkaiba po tayo ng Muslim. Ngayon, ang ating Diyos nanganak. No? Ang Diyos ng Muslim hindi nanganganak. Sabi nila. Di magkaiba tayo ng Diyos. Pagka ang pagkain inihandog sa Diyos ng Muslim, hindi tayo dapat kumain. Kasi magkaiba tayo ng Diyos eh. Yung inihandog sa Diyos-Diyusan, bawal natin kainin eh. Lalo nang bawal natin kainin, yung inihandog nila sa Diyos nila na ibang-ibang Diyos kaysa sa Diyos ng Kristiyano. Kaya nga pagka pumasakay kami sa eroplano, sasabihin ng mga nandun sa Emirates, what do you want for dinner? What do you want for lunch? Is there anything which is not halal? Kasi yung pagkain po ng Muslim, may tatak yun halal eh. Ibig sabihin, inihandog yun kay Allah nila.
We prepare food which is not halal, sabi natin. Bakit po? Eh kasi iba yung Diyos ng Muslim kaysa sa Diyos natin eh. Pagka ang pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan o sa hindi tunay na Diyos, umiiwas po tayo ron. Bayaan natin yung mga Muslim kumain ng pagkain nila. Kalayaan nila yon. Pero tayo namang Kristiyano, talagang tunay na Kristiyano, huwag tayong papari sa Katoliko kahit ano kinakain. Kaya inihandog kay Buddha, kaya inihandog kay Bahá'u'lláh, kinakain nila. Kaya inihandog kay Maria, kay Pedro, kay Juan. Pag may piyesta yung pagkain, inihandog sa mga patron, bawal po yung kainin ng tunay na Kristiyano, mga kapatid. Isa yan sa pinakamabigat na kasalanan na magagawa natin, kumain ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Tatandaan nyo, ang hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyusan. Kung ginagawa lang ng mga tao na Diyos nila, ang hindi naman tunay na Diyos, Diyos-Diyusan yon. Gaya nung ginawa ng mga kamay, ng mga ribulto na ipinagpepiesta tapos pinaghahanda nila. Pause muna tayo mga ka-youth. Although nakita ko po ngayon yung label po dito po sa may lower right side, yung mass indoctrination po pala ito mga ka-youth. Pero as to the idea po ng mga fiesta, for example, let's pretend that you were invited. So a member ng MCGI should really refuse. That's my understanding, correct? Pero ito po, just for example, talagang wala nang makain ng isang tao and then it so happened na ang only available na source of food is something na, let's pretend, pagkain sa fiesta. Hindi ba pwede mga ka-youth na humingi ng proteksyon sa Diyos na, Lord, what I'll be partaking is coming from you and I don't believe what they believe, but I'm believing that this food, this meat, this is from the earth that you created? Pwede po bang ganon mga ka-youth? Kasi as to, for example, halal na mga certification, maybe later on, Brother Eli will be discussing as to the idea of halal, no? Ano, paano yun? Kasi ang halal po kasi is just a certification, di ba po? Especially sa Pilipinas, certification na ito ay pwede na i-partake ng mga Muslim. Kasi my concern is, for example, nasa Middle East ka mga ka-youth, most likely, majority of the foods there are halal certified, no? So paano po kaya yun yung ating mga OFWs doon? Kung ganito man. Kaya I was thinking, masusupersede ng grace of God and power of God and the need for the Christians to survive, to eat well, over what has been done by other people of different faiths, mga ka-youth. So let's see here kung madidiscuss pa ni Brother Eli. Eh, handa po sa Diyos-Diyusan yun. Kasi yung Diyos-Diyusan, kasuklam-suklam sa Diyos yan eh. Pag kinain mo yung handa dyan, pati budhi mo mamamantsahan ng Diyos-Diyusan. Ulitin nga natin kapatid na Daniel yung 8:7. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyusan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyusan. At ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nangahahawa. Ayan. Kaya ingat kayo, nakakahawa yung pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan. Eh yung pong mga pagkain na may tatak na halal, inihahandog nila yun sa kanilang Diyos eh, na si Allah. Eh si Allah po, iba sa Diyos natin yun eh. Kasi si Allah, hindi naman yung tunay na Diyos na kagaya ng tunay na Diyos ng Kristiyano na nanganak at may anak na ang anak si Kristo. Kaya ang Muslim di naniniwala kay Kristo na anak siya ng Diyos eh. Kaya magkaiba po ang Diyos natin. Bayaan natin ang mga Muslim kumain ng may halal, kagaya ng Argentina corn beef. Diyan sa Pilipinas, may Argentina corn beef, may tatak po ng Muslim yun, halal. Yung nasa takaliwa, yun no. Pagka may ganyan pong tatak, huwag niyong kakainin mga kapatid kasi yan ay inihandog sa Diyos na hindi naman natin Diyos. Bayaan na lang natin sila. Meron silang karapatang kumain nung gusto nilang kainin. Pero tayo, kumain tayo nung utos ng Biblia. Huwag tayong kakain ng inihanda sa Diyos-Diyusan o inihandog sa Diyos-Diyusan. Kasalanan po yan sa Espiritu Santo. Ngayon, pagdating sa mga sinasabi mong naniniwala naman ng mga Muslim sa Quran, hindi ako nakikipagdiskusyon sa mga Muslim. Alam mo kung bakit? Iba nga ang kanilang libro eh. Wala kang po pwedeng point of argument kasi ang kanilang libro, ang pinagbabatayan nila, pinagbabatayan ko naman Biblia. Ano mangyayari sa diskusyon? Di rin lang magkakasundo. Di wag nang magdiskusyon. Kasi
Ang papakita ko sa iyo na hindi ka magkakasundo kasi magkaiba yung Biblia at saka yung Quran. Sa Quran kasi, ang sabi doon sa Quran, basahin natin yung sura, kapitulo 112, versikulo 1 hanggang 4. Same yung ano. Ito po ang sinasabi. Surah Same yung reference. 112, yan, verse 1 to 4. Second video na po ito, Say, no? He is God, the one and only. God, the eternal, absolute. Okay yan sa Biblia. The eternal, the absolute God, the holy God, okay yan eh. Tapos, number 3. He begetteth not, nor is he begotten. Ayan, dyan, hindi na magkapareho sa Biblia at saka sa Quran. Sabi ng Quran, ang Diyos daw hindi nanganganak at hindi daw siya ipinanganak. Naniniwala ako, ang Diyos hindi ipinanganak. He was not begotten. Pero dun sa isang phrase dyan, He begetteth not. Iba sinasabi ng Biblia ron. Kasi sabi sa Biblia, He has His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. O kaya doon sa punto na yun, hindi rin kayo magkakatalo. Paano ka ngayon makikipagdiskusyon? Kaya sa mga Muslim, hindi ako nakikipagdiskusyon, kapatid, kasi iba ang kanilang Biblia, iba ang kanilang sacred book, iba sa Biblia. Yon ang dapat nating makita. Pero alam mo, kapatid, kung susuriin natin sa Biblia, ang Diyos ba pwedeng manganak? Hindi nga siya pinanganak, pero pwede ba siyang manganak? Tingnan mo kung sa standard of truth at saka sa standard of logic, tingnan mo kung tama itong sinasabi ng Biblia. 94:9 ng awit. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Ang Diyos ang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Ang Diyos ang lumikha ng pakinig, di ba siya makakarinig? Ang Diyos ang lumikha ng bahay bata, hindi ba siya pwedeng manganak? Sige, sumagot ka, kapatid. Tingnan mo, tayong tao, Tayo, nakakakita tayo. Nakagawa rin tayo ng nakakakita, yung camera. Nakakarinig tayo, nakagawa rin tayo ng nakakarinig. Itong mic at saka yung trompa, papakinggan ng mic, dadalhin sa trompa para marinig nyo ako dyan. Biro mo, layo ng Singapore, nasa kabila ng mundo. Naririnig mo ako, kapatid na Dave. At nakikita kita, nakayelo kaya ata ngayon na t-shirt eh. Diba? Na merong parang checkered na brown sa itaas. Nakikita kita. Bakit? Tayong mga taong nakakakita, nakagawa rin tayo ng nakakakita. Tayong mga taong nakakarinig, nakagawa rin tayo ng nakakarinig. So, maliwanag yun, ang Diyos ang gumawa ng bahay bata para ang babae manganak. Hindi ba siya pwedeng manganak? Pwede. Nakapanganak nga siya. Sabi niya, 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang Diyos pala sa Biblia nanganganak. Sabi niya, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Yung iba, akala nilang nanganganak, babae lang. Ang Diyos nga ang gumawa ng babae. Siya pang hindi marunong manganak. Kung gusto niyang manganak, pwede siyang manganak. Tama ba yun, kapatid? Ang ibig ko lang sabihin sa Biblia, solve ako sa logic ng Biblia. Talagang totoo siya. Yung nakakakita, makakagawa yun ng makakakita. Yung nakakarinig, makakagawa yun ng makakarinig. Yung gumawa ng manganganak, hindi ba pwedeng manganak? Nanganak siya. Ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Yon. Kaya, yun sa Biblia. Pero doon sa Quran, ang Diyos ay hindi nanganganak. Paano kayo magdidiskusyon ngayon? Hindi dapat ang diskusyon dahil magkaiba yung batayan nyo. Otherwise, o kaya kung gusto ng sino man, gumamit tayo ng ibang batayan. Hindi ako gagamit ng Biblia, hindi ka rin gagamit ng libro mo, gumawa tayo ng ibang standard. Historical references. Gusto nating magdiskusyon, patunayan natin kung sino ang tama. Gamitin natin ang siyensya, gamitin natin ang moral, gamitin natin ang logic, gamitin natin ang justice and equity, mga standards of truth yan eh. Ayun. Pero siguro para wala na lang hindi pagkakaunawaan, huwag tayong mag-away-away. Tayo naman pare-pareho lang na mga tao. Pare-pareho rin tayong mamamatay.
huwag tayong mag-away-away, lalo na sa ngalan ng relihiyon. Pero kung sa ngalan ng katotohanan, nakahanda naman akong makipagdebate sa mga gustong dumibati sa akin. Kaya lang, ano nga ang gagamitin natin? Ano ang ating gagamitin? Payag ako na gamitin ang kahit anong standard of truth. Parang ganito, kapatid, meron akong metro. Ikaw naman, merong ruler. Sinukat ko. 97 centimeters. Sinukat mo. Yard Ilang or- inches yung 97 Oo. centimeters. Pulgada. Maaring iba ang tawag mo. Inches. As ako naman meter. Mhm. Kaya pareho lang naman panukat yon. Kaya pwede pa rin tayong magsukatan. Sa first part ng sinabi ni Brother Eli, and dito sa last part naman, parang medyo may kaunting cambio kasi sa first answer niya hindi pwede. And actually, I was a bit doubtful about that. So pwede naman, bakit naman hindi? Atheist nga, di ba mga kayuti? Kinikriticize, pinupuna nga ni Brother Eli, yun, wala ngang Diyos, wala ngang basehan na Biblia, di ba? At iba pa. So palagi ko, in a way, maingat lamang po si Brother Eli sa kanyang posible na mga words, no, laban po sa mga Muslim. And that's how I would read the situation. He even said it himself, no, sa middle part ng sinabi niya na there could be other standards of truth and then logic, di ba? Pwedeng gamitan ng moral and justice and equity bilang standards. Ako nga, kung tatanungin, pwede rin history, di ba? Pero I agree with Brother Eli as to saying na may kaibahan talaga. Hindi lamang ito sa paniniwala, kundi sa structure. As far as I know, may pagka-narrative style po kasi ang Quran, kung di ako nagkakamali. Yung Bible naman, magkaiba yung Old, di ba, na Testament and then the New Testament. Sa Old Testament especially, it serves as a history/religious din na perspective. So doon pa lang sa structure, magkaiba na. Pero ako naniniwala na hindi pwedeng mag-stop dahil lang dyan ang diskusyon, no? Patungkol sa spiritual at pangrelihiyon. So in our country, around 6% ang mga Muslim. That's the second largest. But of course, ang dominant na religion naman talaga sa Pilipinas ay ang Roman Catholics nga po. So anyway, let's continue. Akin ang meter, sa'yo ang ruler. O kaya kung ayaw mo naman ruler, yarda naman ang iyo. Yep, Oh. Lord. Meron namang sumusukat ng lupa, acre. Ang akin naman, ektarya. Iba naman yung acre sa ektarya eh. Pero masusukat mo rin. Basta't may standard. Yung acre standard yon. Yung ektarya standard yon. Yung metro standard yon. Yung ruler standard yon. Yung yarda standard yon. Gumamit lang tayo ng acknowledged standard, pwede tayong magsukatan. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Opo, maraming salamat po, Brad Eli. Ama, sana makinig ka ng indoctrination. Ni Manalo. Sige po. Good morning po, Brother Eli. Meron lang po sana akong 3 questions na medyo magulo po sa akin kasi yun po yung ipinatutupad nyo po sa loob po ng iglesia dito po sa inyo. Yung una ko pong katanungan yung tungkol po dun sa halal foods. Halal pa rin. Di ba po, hindi nyo po, kumbaga bawal po sa inyo yung mga halal, may mga tatak na halal foods. Tulad po nung mga chicken sa mga fast foods, tsaka po yung corned beef na mga Dilata. dilata. Ayun po. Kapatid na Christine, sa inyo hindi bawal? Sa iglesia, hindi ko po ganun. Sa iglesia po, hindi po. Tsaka bali, naman po kasi ako na din ngayon. Hindi na po ako active. Opo. Alam mo Naano lang kasi, po ako. kapatid na Kasi po ngayon Christine, po, nakikinig po ako Kaya dito sa tinanong ko inyo. kung sa inyo hindi bawal. Kasi wala namang mala yung tagapagturo mo sa Biblia. Huwag ka magagalit, ano? Ang alinmang inihain sa Diyos-Diyusan ay ipinaiiwasan sa Kristiyano. Alam mo siguro yon kung iglesia. Opo, alam ko naman po yung bawal po yung pag po sa Diyos-Diyosan. Pero hindi ko po talaga na doon na yung Tutuloy ko tungkol sa lang, halal. kapatid na Christine. Sangayon ka sa akin, ang anumang hain sa Diyos-Diyusan, bawal sa Kristiyano. Ano ba ang Diyos-Diyusan? Ang Diyos-Diyusan ba yun lang rebulto? Basahin natin sa Epeso. Hindi tinuturo ito ni Manalo pero ituturo ko sa iyo. 5:5. Sapagkat talastas ninyong lubos, na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos.
Sa panahon ng matandang tipan, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, yung pagluhod sa mga ribulto na ginawa ng kamay. Sa panahon ng bagong tipan, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, pinalawak ng Panginoon. Yung mapakiapid, yung makikiapid ka sa ibang mga Diyos. Ano? Makikiapid ka sa ibang paniniwala. Yung mahalay, yung masakim. Pakinggan, tingnan mo sa screen ha, na isang mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Ibig sabihin, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan sa panahon ng bagong tipan, hindi lang yung luluhod ka sa mga ginawa ng kamay. Pag naging mapakiapid ka, na ibinabawal ng Biblia sa 14 ng 2 Korinto. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong... Kristo, yung tunay na Kristo, hindi nakikipagkasundo kay Belial. Yung Kristo na anak ng Diyos, hindi nakikipagkasundo sa ibang maling pananampalataya. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag kayong makikipamatok ng kabilan doon sa mga hindi ka panampalataya. Katoliko siya. Iglesia siya ng kung sinong kulapo. Yung paniniwala niya mali, makikipagkaisa ka ba dun sa kanilang paniniwala? Ngayon, alam mo ba ang kahulugan ng halal foods, kapatid? Ang halal foods ay pagkaing inihandog sa Diyos ng mga Muslim. Yon. Nagkataon, hindi naman nakikipagkaisa si Kristo sa pananampalatayang Muslim. And indeed, sa mga meat especially, I believe na may pray over pa yan, no, to the God sa halal nga na pagproseso kasi nga it's lawful. And what I know for non-meat na naman na mga food, ibig sabihin lang po noon, wala mga pork derivatives, di ba po? In short, permissible siya. As it is with other kinds no, ng preparation, katulad sa mga Hudyo, may tinatawag din tayo na kosher. Pero going back to the point that I said, mga ka-U3, di ba kasi ang food naman po ay nananggaling sa mundo, ito ay lumaki sa mundo, ito naman ay considered as grasya ng Diyos. At kung tutuusin, hindi po ba pwedeng tingnan na yung food, for example, or the meat by itself, hindi naman yan ang nag-defile, di ba po? Hindi naman yan ang nagbibigay sa iyo ng kasamaan ng loob, di po ba? Dahil it's the intention, hindi naman po tayo bilang Kristiyano ay nakikijoin sa kung ano man yung kanilang ritual at hindi rin tayo nakikijoin sa uri ng worship na ginagawa nila. Knowing fully in your heart that you are not partaking this because this is worshipful act to Allah, mga ka-U3, or to the God of the Jews, for example. So like what I said, this could really bring about a lot of challenges. Not just about meat. Pwede rin dyan, di ba? Basic vegetables, maybe vitamins, milk for kids, and any other pa na products na pwede nating i-ingest, mga ka-U3. So please comment below what you guys think about that. So let's continue. Kaya dahil sa paggalang namin kay Kristo, ayaw namin kumain. Pakinggan mo ako, kapatid, ha? Justice lang naman ito Justisya lang. Ang Muslim ba kumakain ng hindi halal? Hindi. Laging gusto nila ang kainin halal. Pati toothpaste halal. No? Pati tiyaan nila halal. Kumare. Pati asin halal. Ayaw nila ng hindi halal. Di ba karapatan nila yon, kapatid? Karapatan nila yun dahil yun ang paniniwala nila kami naman hindi Muslim, ba't mo naman kami papakainin ng halal? Pasagutin mo ngayon ang puso mo, kapatid. Ano sagot ng puso mo? Kakain ka? Hindi po. Siguro po pagka ano pa pong paliwanag kasi hindi pa naman po ako kaanib. So, yun nga pong mga gumugulo sa isip ko, gusto ko po sana personal ko po sa inyo maitanong. Yun pong pwede pa po ba? Kasi yung po, di ba po, sabi niyo po yung halal, hindi niyo po siya in-entertain, hindi po siya dito. Ano po yung pagkakaiba nung, yung po ba ay para sa mga manok lang at corned beef? Paano po yung mga halal foods na tungkol nga, katulad nga po ng palaman, or yung mga iba na may halal na tatak? Pwede po ba yun sa inyo? Alam ko Hindi pa rin. ang batas ng Muslim dahil pinag-aralan ko lahat ng relihiyon. Ang halal na original na halal na turo ng Muslim, pag magkakatay ka ng hayop na hindi bawal sa Muslim. Sa Muslim, bawal ang baboy. Hindi sila magkakatay noon.
bawal ang kamelyo, no? Ang baka, pwede sa kanila. Ang kahulugan ng halal, pagkakatayin yung baka o yung manok, ipinapanalangin Harap nila sa yun Mecca. kay Allah, sa kanilang Diyos. At Bago meron yan. silang ini-invoke na mga salita. Ito yon. Basahin mo nga, Sis Luis. Sige po, pakilagay. Shahada ba yan? O parang sa takbir? Ayan, more about halal meat. When I discussed halal meat, I left out one very important part. The animal must be slaughtered in the name of Allah. Prior to the slaughter, these words should be said. Bismillah, Allahu Akbar. This means in the name of Allah. Allah is the greatest. These words are said to acknowledge the fact that Allah has given us the gift of food. Meron silang inuusal na parang panalangin na yung pinapatay na hayop ay para sa pangalan ni Allah, in the name of Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Yun ang sinasabi ng papatay. Ngayon, ganun ang ibig kong sabihin, kapatid, ano? Papatan nila yon na kinikilala nilang Diyos si Allah, ay ialay nila yung kanilang ginagawa kay Allah. Hindi lang sa pangalan ni Allah, kundi sa ilalim ng batas ng Muslim. Ngayon, ang ibig kong sabihin ganito, kapatid, ano? Ang batas para maging halal, pagpapatayin yung hayop, no? Sasabihin yun. Wala naman pinapatay na hayop sa asin kahit tatakan nila yung asin ng halal, wala naman kasi sa batas ng paghahalal yun kapatid. Pag pinapatay ang hayop, dun ini-employ yung salitang Bismillah, Allahu Akbar. Dun ini-apply pagpapatay ng hayop. Wala naman nakalagay na pagpapatay ng asin, hindi naman pwedeng patayin ng asin. Hindi naman pwedeng patayin ng toothpaste. Ano? Kaya parang hindi nakasali yon, kapatid. Naunawaan mo, kapatid na Christine? So sa meat lang? malinaw po. Yan ng International Churches of Christ. Kapatid na Daniel, tuloy po kayo ulit. Ano po yung inyong gustong liwanagin? Okay, pause muna. So, sorry, naputol na po kasi yung ating original na source video, no? So, ang tinutukoy po ba ni Brother Eli, it only applies lang sa meat products, no? Yung pagbawal po sa halal. So, kapag toothpaste na lang po or something, pwede na? Tama po ba, mga ka-U3? So, at least sa later part, no, some of my previous questions were answered. But another video here, I believe, is still about the difference between Muslims and Christians. So, kasi compilation po ito. So, let's continue. Nga ngayon sa kapatid na Eli. Ayun, ituloy ko na po yung, diretso ko na po sa katanungan, mga brother, mga kapatid. Yan. Mayroon po kasi kung napakinggan na bawal po kainin yung mga pagkain na may tatak ng halal. Same. Ngayon, sa market po, napakadami na po talagang ibinebenta na nakatatak is halal. Correct. May mga tatak talaga. Ngayon, ang tanong ko po doon is, bakit po ibinabawal ang pagkain ng halal? Yung po bang halal is iniyalay po ba yun sa Diyos-Diyosan or mga binigti po? Yun po, kapatid ko. Kapatid na Daniel, ang halal, kaya nga may tatak na halal, pagkain ng mga Muslim. Di ba? Yung halal, ipinapanalangin ng mga Muslim yon sa kanilang Diyos. Tama ba ako ron, kapatid? Inihahandog nila yon. Yun ang proseso ng halal. Tignan natin ayon sa Islam, ang animal na halal ganito. Halal meat, makibasa natin.
Halal meat. The animal must be slaughtered in the name of Allah. Prior to the slaughter, these words should be said, Bismillah, Allahu Akbar. This means in the name of Allah, Allah is the greatest. These words are said to acknowledge the fact that Allah has given us the gift of food. Yan ang sinasabi, inaalay nila kay Allah nila sa Muslim bago i-slaughter o bago patayin yung hayop, no? Ngayon, alam mo kapatid, ganito. Iba kasi ang Diyos ng Muslim sa Diyos dapat alam mo yun mga fundamentals of faith yan Hindi naman tayo maninira Paniniwala nila yun, hindi sila magagalit na ang Diyos nila si Allah. Yung Allah na Diyos ng Muslim, walang anak yun. Tandaan mo kapatid, nandoon yan sa Quran ng Muslim. Doon sa Surah 112 verses 1 to 4. Ito ang sabi sa Surah ng Muslim. In the name of God, most gracious, most merciful, say He is God, the one and only, God, the eternal absolute. He begetteth not, nor is He begotten, and there is none like unto Him. Yan. Hindi siya nanganganak. Yung Allah ng Muslim. Lalabas, wala siyang anak. Ngayon, ang Diyos ng Biblia, may anak. Nanganak nga 2:7 ng awit. Pinapagkumpara ko lang sa'yo ang paniniwalang Muslim at ang paniniwalang Kristiyano. Maging totoo tayo sa sarili natin. Ang mga Muslim, totoo sila sa kanilang sarili. Yun ang kanilang iginagalang na Diyos, si Allah. Karapatan nila yon na pati pagkain nila, ialay nila at i-dedicate kay Allah. Kaya nga halal. No? Ngayon, ang Diyos nila iba sa Diyos ng Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, ang ating kinikilalang Diyos, may anak at ang kanyang anak ay si Jesucristo. Basahin natin ang 2:7 ng awit at saka 1:5 ng Hebreo. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Ayan. Kaya si Kristo, anak ng Diyos. Di iba tayo sa Muslim. Meron silang pagkain na inialay nila sa sarili nilang Diyos. Di pabayaan mo sila, karapatan nila yun Di ba? Kaninong pagkain yun? Sa kanila. Bakit Kristiyano ka? Kakainin mo yung para sa kanila. Bigyan mo sila ng kalayaang kumain nun sa kanila na inihain sa kanilang Diyos. At kumain naman tayo nung atin na ang ating pagkain pinapasalamatan Sa naman ating natin Diyos din. sa ating Diyos na may anak sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Naintindihan mo, kapatid na Daniel? Ngayon, yung iglesia ni Manalo, yung mga protestante, mga born again, iba-ibang reliyon, wala silang pakialam Kumakain. dyan sa mga pagkain. Ako meron. Ikinalulungkot ko. Dahil ayokong ang miyembro sa iglesia ng Diyos magkamali. Dapat alam nila ang kanilang ginagawa. Ang Muslim, alam nila ginagawa nila. Kaya pati pagkain nila, stricto sila Alam mo ba ang Muslim, hindi kumakain ng hindi halal ang Muslim. Tapos Kristiyano ka, tapos kahit kaninong pagkain, kakainin mo. Mali. No? Kaya yung mga Kristiyanong nagsasabi, Kristiyano raw sila, inihanda sa Diyos-Diyosan ng mga Katoliko, inihanda kay Buddha, inihanda sa Diyos-Diyosan ng mga Inchik, lamunan ng tikoy, mga handa sa piyesta, kung saan nilalamon. Ang mga kapatid nating Muslim, maingat sa pagkain, hindi sila kakain pag hindi halal.
Eh ikaw, Kristiyano ka pa naman, sasabihin mo. Tapos kahit anong pagkain kinakain mo, pati kay Buddha kinakain mo, pati kay Shinto kinakain mo, ang takaw mo naman. Paano ka naging Kristiyano? Yon. Sana naiintindihan mo yung punto na yan, kapatid na Daniel, ano? Isa pa, sa Biblia kasi, kaya hindi kami kumakain ng inihain sa Diyos-Diyusan. Gaya ng inaahin kay Buddha, inihahain kay Shinto, iniaahin ng mga Chinese sa kanilang Chinese New Year, doon sa kanilang mga Diyos-Diyusan na dragon, pagka Chinese New Year kasi, ay naku, bumabaha ng pagkain ng mga Chinese sa Divisoria eh. Nung ako'y meron suki doon eh. Kasi suki ako nung pinakamalaking grocery diyan sa Divisoria eh. Doon ako namimili eh. Chinese may-ari nun eh. Kaibigan namin yung mga ibang empleyado ron. Doon ako namimili. Mura kasi doon. Aba, pagdating ng Chinese New Year eh, ang dahil namin tikoy, kung ano-ano, mga handa raw nila sa kanilang New Year. Sabi ko, paano yung handa ito? Sabi nung trabahador sa akin, ano yan, inihahandog yan sa Diyos ng mga Chinese. Ganun ba ako? Eh, binigay sa akin nung trabahador. Sabi ko, sige, lagay mo sa supot. Tapos mamaya uwi mo na lang sa inyo. Hindi ka ako kumakain yan eh. Sabi, ay, salamat po sir. Yan namang isa, yun namang aking financer sa Binondo, ganun din. Binigyan ako, ang dami, may hampa eh. Eh kung wala naman ako mapagbigyan, sa bahay niya ako pumunta. Paglabas ko, nilagay ko dun sa may basurahan. Sabi ko, swerte na lang yung Ako kasi ayokong kainin, ayokong iuwi sa bahay. Hinandog sa kanilang Diyos-Diyusan na dragon eh. Masama ibig sabihin ng dragon sa Biblia eh. Kaya sabi ko, ayoko nito. Beast. Hindi ko na inuwi, hindi ko na nilagay sa sasakyan ko. Nilagay ko na lang dun sa may basurahan. Pero maayos ang pagkakaano niya, nakasupot pa siya. Meron pang parang Christmas wrapping eh, no? Bahala na rin, wala akong paglalagyan, doon ko nilagay. Pero sabi ko, ay sa sarili ko, hindi ko makakain. Kasi bawal ng Diyos yung inihandog sa mga iba-ibang Diyos na hindi naman totoong kagaya ni Buddha, kagaya ni Shinto, kagaya marami. Sa Hinduism, ganun din eh. Marami silang inihahandog sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Bawal yon, kapatid na Daniel. Kung Kristiyano ka. Ngayon, kung Kristiyano kang hilaw, Kristiyano ka lang sa pangalan, pakita mo ang dai-dai niyang Hindu offering na yan. No? Hindu offering. Pakita mo yung Hindu offering. No? Food offering ng mga Hindu sa kanilang mga Diyos-Diyusan. No? Naku, hindi tayo dapat kumain yan. 8:7 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Gayunmay wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyusan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyusan. At ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nangahahawa. Ayan, nahahawa yung kanilang budhi. Masama ang nagagawa sa budhi. Yung mga inihandog sa Diyos-Diyusan, ng mga Hindu, mga Buddhism, Shintoism, mga kung ano-anong mga relihiyon na inihahandog yung pagkain sa kanilang mga Diyos. De kung Kristiyano ka, totoo kang Kristiyano, ay kumain ka nung pagkain na pwede mo namang pasalamatan sa Diyos, pabindisyonan sa Diyos ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Naiintindihan mo po, kapatid na Daniel, yung sagot ko sa iyo? Opo, malinaw po, Brother Eli. Nagpapasalamat ako dahil totoo po niyan. Hindi ko na
narinig sa aming hindi ko narinig sa aming iglesia, sa aming church. Kaya nagpapasalamat ako dahil natagpuan ko itong inyong Bible exposition, natagpuan ko inyong mga aral. Talagang natutuwa ako, nagagalak ako na marami kong natutunan. Yung mga bawals dapat talaga naman talagang paano masasabing ikaw ay sumusunod sa Diyos kung yung mismo mga utos is hindi mo kayang gawin? Yun lang. Yan. Masarap yung Tama yan, kapatid na Daniel. Paano mo masasabing sumusunod ka sa Diyos kung yung utos ng Diyos isinasaintisan tabi mo? At paano mo masasabing Kristiyano ka kung yung batas ni Kristo hindi mo iginagalak? Tama yan. Magkaibigan tayo dyan sa punto na yan. Ngayon, ewan ko lang kung pwede tayong magkaibigan sa lahat ng punto. Pero sana patuloy kang makinig, kapatid na Daniel. At kung meron ka pang ibang gustong liwanagin, tumawag ka lang at kumonekta ka lang. Basta't nauna ka, okay lang. Okay, mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, ano po masasabi nyo? Bitin po ba? So, comment na lang po dyan kung bitin. Ayan. Pero actually, dahil sa repeating no, ng mga references, especially sa sura na binasa ni Brother Eli, which is, sinabi ko nga po parang quite odd for me to hear, pero I like it. It also tells us how deep they went into the research sa pagbibigay sa atin ng basic na pagkakaiba ni Allah and ng God naman ng mga Kristiyano. And one of the key points nga doon, ang God ng Kristiyano, nanganganak, may anak, he begot a son. Pero doon naman sa Diyos ng mga Muslim, wala siyang pinagmula, no? Hindi siya sinilang at wala din siyang isinilang. At syempre sa second part naman po, yung focus naman is on halal. And basically, you can actually distill it in a very simple lang naman, no, na perspective. Sa perspective ng MCGI, eating it is like partaking to the ritual that they have. Hindi lamang po sa mga Muslim, pati rin po sa iba't iba pang mga pagkain na inoffer no, sa kanilang mga Diyos. Sa mga Budista, pati na rin sa mga Katoliko, sa kanilang patron saints, malamang, no? Syempre, included din dyan yung mga sa Hudyo din kasi meron din tinatawag na kosher. Kung ang Muslim ay may halal, sila rin meron ding paraan, mga permitted din ng mga food. Pero yun nga, as mentioned, as a counterpoint to this, hindi po ba maaaring tingnan natin mga ka-youthry na that's just food and the intention still of your heart matters more. And sabi ko nga, the grace of God matters more, especially for example, ito extreme case naman ito. Wala nang makain yung tao, yun lang kakainin niya. Binigyan naman siya ng kanyang kapitbahay dahil patron fiesta siguro, for example. So will that person not eat just because it was quote-unquote part of a religious celebration? So I'm not sure if this is controversial, but I think this is an interesting na perspective ng MCGI that we are very strict about, that I think in other na mga sects or denomination, hindi sila ganun ka-stricto, ano po mga ka-youthry. So anyway, you can watch that video over there. Playlist over here, ayan. And kung hindi ka pa nakasubscribe, you can watch that video over there. I'll see you next time. Peace. Bye-bye. See you later. As far as the specifics are concerned, interpretations vary, but most Muslims agree on some basics. No alcohol, no pork, and no blood. Meat should not come from animals found dead or those not slaughtered in Allah's name. Crucially, the animal must be ritually slaughtered with a single incision across the throat, and the animal must be completely drained of blood.